Hello mga kapwa ko kasari, good morning, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Time check muna tayo. 11 o'clock na po ng umaga and today is February 5, 2025. So ngayon mga kapwa ko kasari, ako ay napaisip na naman na mag-vlog ngayong araw dahil may gusto lang akong i-share sa inyo. Ayan, kasi ito ay nangyari lang kaninang umaga. Ayan, so ang aking isi-share sa inyo ay yung mga ugali ng customer na nakaka-inspired at nakakapagpasaya sa atin. So kaninang umaga kasi mga kapwa ko kasari, ayan, may bumili lang sa akin. Siguro na-absent-minded din ako, ayan, hindi din natin maiwasan yon sa dinami-dami na rin siguro ng ating iinis. Kung minsan ay nawawala tayo sa sarili, ayan, tapos naisabay pa na may bumibili. So ngayon ako ay nagkamali or sumobra sa sukli mga kapwa ko kasari. So, ayan, ito ay isang dalaga. Bumili siya ng shampoo, toothpaste, ayan. Basta tatlong klase yung binili niya. Tapos, nung inabot ko na yung barya, ayun, nakita kong parang may binibilang siya sa kanyang palad. Nakalampas na siya sa daan or nandyan na siya sa daan. So, bumalik siya, sabi niya sa akin, "Tita, sobra po yung binarya mo," sabi niya gano'n. Ay, sabi ko naman, ay, thank you. Di siyempre magpasalamat tayo kasi nabibilang na lang ngayon yung mga honest na talaga na bumibili na nagbabalik ng barya, di ba mga kapwa ko kasari? So, swerte ka na lang kung talagang yung binintahan mo is honest. So, yun nga, yung dalaga talagang ibinalik niya, sobra yun ng 10 pesos, yung aking panuki mga kapwa ko kasari, yung aking ibinarya. So, talagang sabi ko, may mga tao din pa pala ngayon na talagang marunong ding balik ng barya kapag sobra, ayan. So, kung iba na lang siguro yun, ewan ko lang, baka talagang hindi na ibabalik. So, talagang napaisip akong mag-vlog ngayon kasi ito yung mga gusto kong i-share sa inyo, yung mga napapansin natin na ugali din ng mga customer, yung magagandang ugali din nila, hindi lang yung mga bad na ugali nila yung napapansin natin. So, yun yung first na aking napansin. So, sa customer na to, kaninang umaga lang, hayam. At pangalawa, ito na, bali ako ay gumawa na ng kudigo para hindi ko na makalimutan mga kapwa ko kasari. Talagang, nung nagbalik siya ng barya, ayan, nag-isip na talaga ako kung ano yung mga idadagdag ko na talagang naoobserbahan ko sa mga suki or sa mga customer, mga kapwa ko kasari. Wait lang at may nabili. So, aking ipagpapatuloy mga kapwa ko kasari, may bumili lang ng sigarilyo. So, pangalawa na na-observe ko dito sa aking tindahan ay may mga customer pa rin na umuutang pero marunong siyang magbayad. Kung ano yung talagang sinabi niya ay tinutupad niya. So, yan talaga ang gusto ko rin. Ayan, yung dapat hindi lahat ng umuutang sa'yo, papautangin mo, dapat kilatisin mo din naman. Kung siyempre sa tinatagal na rin nating nagtitindahan, ay alam na rin natin yung mga ugali ng ating mga customer. Ayan, kung siya ba ay may pagka, ano ba ito, yung hindi siya marunong magbayad. Wait lang at may nabili na naman. So, saan na ba ako? Nalilito tuloy ako. Ayan. Ngawa ako ng yaw-yaw, tapos may bumibili. Nalilito tuloy ako, so hindi ko alam. So, ngayon mga kapwa ko kasari, yung pangalawa is yung marunong magbayad ng utang. Ayan, may mga customer din pala tayo na kung ano yung sinabi niya na ganito, magbayad ako sa ganito, ay tinutupad niya. So, yun talaga yung magandang pautangin, yung marunong tumupad kung ano yung sinabi niyang araw ng pagbabayad niya, tinutupad niya. So, yun talaga. So, sinasabihan ko rin si Mr. kung sakali siya ang nakatukang nagbabantay tapos yung taong yun utang, tinatanong sa akin ni Mr. sabi niya, papautangin ko ba siya? Sabi niya gano'n. Kahit ano na, sige, bigyan mo. So, pag umalis na yung tao, sinasabihan ko si Mr. na pag-uutang yung taong yun, kahit hindi mo nasabihin sa akin, bigyan mo kasi marunong magbayad. So, ginaganon ko talaga si Mr. mga kapwa ko kasari. So,
Iilan na lang kasi yung mga ganong customer, ano, 'di ba? Yung pag sinabi niyang ganito ako magbayad, bukas ako magbayad, talagang tinutupad niya. So, yun talaga yung magandang pautangin. So, may one word kumbaga sila. So, pangatlo is yung hindi siya ay ano ito, yung may malasakit sa tindahan. So may mga nai-encounter din kasi akong mga customer na ganito, lalo na dyan sa hardware, hayam. Sinasabihan nila ako na dapat ganito ang bilhin mo, yung mga ganitong brand, ganyan. Huwag kang masyadong bumibili ng mga ganito kasi hindi mabili yung ganitong brand. Tsaka hindi ka masyadong bumibili ng ganito kasi ito ay madaling tumigas. Yung mga ganun ba? So, nakakatuwa naman or nakakaano sa loob na may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Ayan, so sabi ko sa isip-isip ko, may mga tao rin pa pala na ganito na ano ba yung talagang ipinapakita din nila na may malasakit sa'yo. Katulad nun, ayan, sinasabihan nila ako na yung mga ganitong items, wag kang masyadong bumibili kasi hindi ito mabenta, lalo na sa motorcycle. Ayan, yung mga gamit sa motor. Siyempre, alam din nila kung ano yung talagang mabenta, alam din nila kung ano yung pangit ang quality. So, na-inspired ako sa mga ganong tao, mga kapwa ko kasari. So, pang-apat ay yung customer na marunong giveaway, kumbaga. For example, ayan, kahit nauna na siyang dumating, kung estudyante yung bumibili, ayan, pinagbibigyan niya, sinasabihan pa ako na, sige, unahin mo na siya, ganyan, hindi naman ako nagmamadali, ayan, okay lang na, willing siyang maghintay, kasi nga, estudyante yung bumibili, so, unahin mo na lang sila, gumaganon ba sila, so, talagang, yung mga ganong customer, di ba may mga na-encounter tayong mga customer na kahit hindi sila yung nauna, gusto nila sila na yung uunahin mo, tapos para bang nakikita mo sa mga itsura nila na naiirita na sila or nainis na sila, ganun. So, talagang yung mga customer na na-encounter ko na marunong mag-giveaway, ayan, ay talagang sabi ko nga sa kanila, ay thank you kuya, thank you. Gumaganon talaga ako sa kanila, mga kapwa ko kasari. Hindi kanila ini-stress ba na nagmamadali sila, ganyan. So, panglima, ayan, ay yung mga customer na hindi sila marunong magkumpara, kumbaga, sa ibang tindahan. Kasi may mga customer din na, bakit sa ganitong tindahan, ganyan, mura, ganyan, ganyan. Mayroon din mga customer na hindi sila mapagkumpara kahit alam nilang kumbaga mas mahal akong paninda na mas mura sa kabila, mayroon naman akong paninda na mas mura sa akin, na mas mahal sa kanila. Ganyan lang naman ang aking ginagawa, mga kapwa ko kasari. Hindi naman ako yung masyadong malaking magpatong, basta ako ay kumukuha lang ako ng 5%, 10%, 15%, 20%, depende yan sa items. Siyempre kung malaki yung puhunan, siyempre kukuha ka ng 20%. Ganun lang naman ako, mga kapwa ko kasari, na mag-pricing. So, talagang hindi mo maiiwasan na may mga customer talaga na mahilig mangumpara, pero ako ay hindi ko na lang pinapatulan yung mga ganun. Sa isip-isip ko lang, kung gusto mong bumili, di doon ka, ganun na lang ako. Pero sa isip-isip ko lang, mga kapwa ko kasari, hindi ko naman talagang kayang iprangka sa kanila yung ganon. So, kung kaya pa nating magtimpi na lang tayo na lang ang mag-adjust sa kanila. So, kung minsan, parang hindi ako naniniwala din sa kasabihan na customer is always right, di ba? So, may mga customer din naman na mali, di ba? So, pang-anim, ayan, is yung customer na hindi ka ipapahiya sa harapan ng ibang customer. So, kagaya sa akin, mga kapwa ko kasari, may may bumili sa akin, hindi ko napansin, or siguro busy din ako, hindi ko na monitor yung aking mga paninda, ganyan. Saka ko lang ma-monitor kung maglinis-linis na ako, yung mga malapit ng mag-expired, ganyan. Pero ito, may naibenta akong expired. So, buti na lang, at itong bumili sa akin, naitaon pa naman na maraming bumibili noon,
umupo lang siya sa isang tabi. So naghintay lang siya hanggang sa wala nang bumili, tapos lumapit siya sa akin, sabi niya, Marge, sabi niya, kasi Marge ang tawag niya sa akin kahit hindi ko naman yung kumare, ganyan. So sabi niya, expired yung ano mo. Parang pabiro pa nga yung pagkasabi niya na expired daw yung ibinigay kong cheese yata yun, o cheese. So, sabi ko, ala, pasensya ka na, Marge, kasi hindi ko napansin, alam mo na. So, gumagano lang ako, buti na lang at siya, hindi siya yung iskandalosa ba na, bakit ganito, di ba may mga customer na gano'n na itataon pa niya kung maraming bibili, para bang kulang na lang na ipagsigawan na yung paninda mo expired, diba? So may mga ganun din akong customer na marunong siyang umintindi, ganyan, hindi ka ipapahiya. So kung kaya lang niyang naibulong na lang sa iyo na yung naibigay kong paninda is expired, siguro gagawin na niya. So talagang hinintay niya na mawala yung mga bumibili bago niya ibinalik. So sabi ko, pasensya ka na, ibabalik ko na lang yung pera mo. So ganun, napakaganda yung mga ganung customer, mga kapako kasari. So basta marunong kang makibaga, basta marunong ka lang hindi ka suplada, basta huwag ka lang sinusupladahan. Ayan, so talagang na-inspired ako sa mga ganitong customer, mga kapako kasari. So ang dami ko nang yaw-yaw. So ang ganda kasing mag-vlog ngayon. Mainit na naman ang panahon dito sa amin, mga kapwa ko kasari. So, ito lang na naman ang aking maisi-share sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us. Sharing is caring. Share na lang tayo kung ano yung mga napapansin nating ugali ng ating mga customer. Bad or good man yan. So, next, akin namang isi-share sa inyo kung ano yung mga na-encounter kong bad na ugali ng ating mga customers. So, yan lang. Bye! Sharing is caring!